Kasi kalau presidente ka na impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, 1 Thessalonians chapter 2 verse number 13. Ako ang basahon din isang mata. It says, "For this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God, which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe." So atong makita din ha sa mga praise, the word of God effectually worketh also in you that believe. So nini kauntagon atong sigutan ang tawag 7 things. 7 things the Bible does in our life. So dunay pito ka butang ang pulong sa Ginoo nga diin duna siya gitrabaho sa ato ang kinabuhi. So the word of God is effectually worketh in our life. Unay naa sa ato ang pulong sa Ginoo. Only those, atong makita din only those who believe, only those that believe the word of God, not as the word of man sa Biblia, kundi niya itong mga tao nga nagtuo nga kini siya ato ang ginabasa pulong sa Ginoo. Pero sa mga taong walay pagtuo, walay pulong sa Ginoo nga magtrabaho sila, because it needs faith. Kinahanglan ang pagtuo aron ang pulong sa Ginoo mong trabaho sa kinabuhi sa tao. That is why ang ingon sa Biblia, isa sa muadto sa impyerno, sa lake of fire ang gitawag, usa nga gimension dito is unbelieving, mga taong dili matinuohon. So those people dili matinuohon, maunang mga tawhana ang mato impyerno. But those people na dunay pagtuo ang pulong sa Ginoo, dunay posibleng trabahoon sa kinabuhi sa mga tao. Makatrabaho ang pulong sa Ginoo kinabuhi sa mga tao. Kaya nagkinahanglan og pagtuo. It requires faith nga ang pulong sa Ginoo maka-perform og trabaho sa sulod sa kinabuhi sa tao. Ano siya ato sigutan aning kabuntagon? Unsa man ang gihimo sa pulong sa Ginoo diri sa kinabuhi sa tao. So pito ni ka butang atong tagapagdagay. So mubo lang ni siya nga mensahe karon atong tagapagdagay. Una, it convinces of sins. Ang pulong sa Ginoo convinces of sin. Sumuni siya ang mukonbinsi sa kinabuhi sa tao mahitungod sa iyang kasalanan. Because without the word of God, without this book, without the word of God, ang tao di siya makibalo nga siya makasasala. Na for example, tanong natin sa mga text katong pagtagad, Romans chapter 3. Romans chapter 3. Paano sa usa ka tawo mahibaluan nga siya nakasala or makasasala? Ang pulong sa Ginoo mo ay musulti niya. Romans chapter 3 verse number 10. So verse number 23. Verse 23. Romans 3 verse number 10 down to verse number 23. It says, "As it is written, and there is none righteous, no not one. There is none that understandeth. There is none that seeketh after God. They are all gone out of the way. They are altogether become unprofitable.
There is none that doeth good, no, not one. Their truth is an open sepulchre. With their tongues they have used deceit. The poison of asps is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Muning nga baba, tanawan ko yung mga baba, usa na siya sa timailhan nga ang tao makasala tungod sa sinultian sa tao. Pato na iskutan niya. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace have they not known. There is no fear of God before their eyes. Now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Diyan ito makita ang kahibalo sa sala tungod kay naay balaod. Verse number 21, But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe. For there is no difference. Verse 23, For all have sinned and come short of the glory of God. So, atong nakita din the situation, the condition of man, kung unsa ang tao tubangan sa Dios. Nakita nato din that the Word of God do na siya papil aron ipail-ila sa tao nga ang tao makasasala. In verse number 10, makita nimo din as it is written. Klaro kay sa Biblia. Ingon sa nahisulat na, walay matarong. Wala bisan usa. So ang pulong sa Ginoo ay siya ang magkonbinsi sa tao nga siya makasala o nga ang tao makasasala tubangan sa Dios. And kanang makasasala din ato makita unsa nga klase na siya. The way we talk, the way we walk, klaro sa Biblia nga ang tao pasabot niya dinhi i-convince ang tao, convince din sa pulong sa Ginoo nga siya makasasala. That is why walay ikapangulipas ang tao. Wala siya siya pwede mo ingon nga excuse me. Walay excuse ang tao din Ang Biblia nagasulti nga ang tao makasasala. O gideclare sa Biblia nga ingon ang pulong sa Ginoo, walay matarong, wala bisan isa. Ingon ang pulong sa Ginoo. Bisan sa katao, walay tarong. So uyang gideclare din nga makasasala ang tao. Kanya imagine yan, magaluan mo. So, anong paagi nga ang tao makasala? Kung sa paagi nga, mayon nga, kumbinsido ko nga makasala gid ang tao. Sa sinultihan pa lang daan, tanawa din na. Kini nga mga actuation, kini nga mga response tao, muna sa iyang ginabuhat matag-adlaw. Verse number 11, There's none that understandeth. There's none that seeketh God, or seek it after God. Kana, daghang mga tao karon kisira-sira, what will be, will be. Mao na kinabuhi sa tao. They do not understand, they do not seek after God. Mao na situation sa tao karon sa kalibutan. Sa padiha, they are all gone out of the way. They are altogether become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Verse 13, Their truth is an open sepulchre. With their tongues they have used deceit. Mga tao nga ginagamit ang pulong sa Ginoo o ginagamit mga tao nga din ang sulti pag pahisalaat, the word deceit is pagpangilan. So daghang mga tao nga nana grabe ka mangingilad, magbantay ka ng mga tao nga gapananom og ebidensya, gaso og discord, gaso og gapugas og intrigue o gapagtanom og mga ebidensya. Di sugda ang mga tao na deceitful mga klase nga mga tao. So pa the poison of asps is under their lips. The word asps is doon na siya kuan siya kanang gitawag sa ato panalpon karon gitawag na siya og bitin o kanang serpent.
under their lips. Asa ba verse 14, whose mouth is full of cursing and bitterness. Kang imagine, kisa ng mga tawhana, makita ni mo na, bisan asa ka mo tanaw, makita ni mo na, bisan asa ka nga video tanaw sa Facebook o sa YouTube, makita ni mo ng klase sa mga tao nga, sige, pamalikas. Bisa ka na, mga tao, ipakita sa Ginoo nga, mga dautan ka nga mga tao. Full of cursing and bitterness. Their feet are sweet to shed blood. Di lang kay ang baba daot, di lang kay ang mga pinulungan dinautan, mo patay, mo shed pa og blood. Mo nilusod kay ang klase ng mga tao. Delikado nga klase ng mga tao. So dili gipakita in verse number 23, for all have sinned and come short of the glory of God. So this passage of scripture, mo ni siya atong ginagamit to convince people that they are sinner before God. Nga naman, kung di sila makonbinsi nga sila makasala, unsaon nila pag una-una, unsaon nila pagkaabot sa punto nga ma-realize nila nga nanginahanglan sila og manluluwas. Hangtod nga ang tao di siya makarealize nga siya makasala. Di niya ma-realize also nga kinahanglan niya og manluluwas. Mana ang pinakapunto diyan. Until ang tao he realizes that he is a sinner, he will not also realize nga he needs a Savior. So in order nga ang tao makahuna-una siya siyang kinabuhi nga kinahanglanon niya ang manluluwas, unang-una makaabot una siya sa punto nga siya makasasala. So mo ni ang passage nga mo convince sa tao mahitungod sa iyang pagkamakasala. So mo ni ikaw, mo ni ang imong kinabuhi, mo ni ang imong pagkatao sa tubangan sa Dios. So kung mo na ang imong kinabuhi, you need a Savior sa imong kinabuhi. So it convinces of sin. So the Word of God convinces of sin. Diri dito ay ipakita. Mabita ng kinahanglan ang tao makasabot siya, makabasa siya sa pulong sa Ginoo. Because that's why ang pulong sa faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Walay pagtuong moabot sa kinabuhi sa tao until na siya makadungog sa pulong sa Ginoo. O duha lang ang posible din ha, either iyang i-reject ang pulong sa Dios or iyang tuuhan ang pulong sa Dios. Regardless on sa response sa tao. But sa tao nga dunay kasing-kasing nga pwede nakita sa Ginoo nga mausab pa nga kasing-kasing ang pagtuo diya, dunay possibility nga maabot sa iya ang pagtuo. So duha lang na, faith or iyang i-reject ang pulong sa Ginoo. So the Word of God convinces of sin. Muna ang importante kayo nga makita sa tao kinsa siya atubangan sa Dios. Number 2, the Word of God convinces of sin. The Word of God cleanses the walk. So siya ang maglimpyo sa ato ang paglakaw, sa ato ang ginalakwan sa matag adlaw, pasabot every walk nga at din kita nagasubay o sa dalanon nga atong ginasubay ang pulong sa Ginoo ang nagahinlo nga na. So dili ta dalon sa ang atong paglakaw matag adlaw, dili ta dalon sa kaalautan. Dalon ta sa Ginoo sa insakto nga dalan. Panayon ang pulong sa Ginoo dinhi. Psalms 119 verse number 9. Psalms 119 verse number 9. Psalms 119 verse number 9, it says, wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to thy word. So ato makita din in the way we walked, ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo, doon na siya tagahom, doon na siya effect.
Because the Word of God is effectually working. At makita din na. Sa doon na siya kagahom nga muhinlo sa atuang paglakaw. Sa atong dalan na ginasubay, ang pulong sa Ginoo doon na siya ay dako kaayong parte sa atong matag adlaw nga pagkinabuhi. Kani imagine sa tao nga gawas aning mga tao nagpakaaron ingnon. I believe kining kaso aning ilado diri nga kuan religious leader. Dako ni sig epekto karon sa mga tao, sa mga religious group, sa mga religious nga nagkanang nagtinarong ba ato ibutang kanang mga tao nagtinarong. Dako kay nag-epekto. Tanawan ni mga tawana o nagpaila-ila kana Ginoo pa ginaha sa iyang totoo. Pero dautan kayo. Dako sig epekto. Pero sa tinud-anay nga mga magtutuo sa pulong sa Ginoo. Dili ning klase sa tao. Kundi sa mga taong tinud-anay nga magtutuo sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo muna siya'y direction sa kinabuhi sa tao. And salamat sa Ginoo nga unsaon ta pag-guide sa Ginoo. Ang Biblia nagsulti, the steps of a good man are ordered by the Lord. So giyon sa niya pag-order ang atong kinabuhi through His Word. Unsa man sa katao karon ingon siya nga nganong ang mga tao bitaw o anong ang Kristohanon mo biya sa bisyos kinabuhi kay gisulti sa pulong sa Ginoo. Kung tanawa ang tao nga way pulong sa Ginoo, di ba grabe ka bisyoso sa iyang kinabuhi, naata ng bisyo, sugal, inom, barkada, babae, sa tanan naas kinabuhi sa mga tao basta walay pulong sa Ginoo. Pero kung ang tao nga tinuod anay siya dunay pagtuo sa pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo mo na siya gituwag og direction. Giyon ingon ana ang order sa Ginoo sa iyang kinabuhi. But pasabot mo ni sundo nimo. Mo ni imong buhaton. Mo ni siya nga mga butang imong buhaton. Nga naman kay mo na kagustuhan ako. So ang pulong sa Ginoo doon na siya gituwag og kagahom nga muhinlo sa dalanon, muhinlo sa gilakwan sa katawo aron ang iyang kinabuhi dili maitumpawak dito sa gituwag kalaglagan. Mungbitan sa Biblia, importante kayo nga ang atong dalanon nga gisubay ang unsa gyud dalan sa Ginoo, especially kung unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. Dili tong unsay gisulti ni kinsa dinhang tao, ni kinsa diha nga mga banggitan nga mga tao, kundi unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. Diha ta ano man kay once ang atong gisubay pulong sa Ginoo, disod sa katao ang mapaadto sa gituwag og kapahamakan o sa gituwag ngadto sa distraction nga gituwag. Kung ang imong gisubay pulong sa Ginoo o ang imong direksyon sa kinabuhi pulong sa Dios. Number 3 atong pagtagadin. Number 3, not only convinces of sin, cleanses the walk, but also counsels the life. Counsels the life. Ang tao nga nagapaminaw sa counsel sa pulong sa Ginoo ato makita din Psalms 119 again ato makita din verse number 24. Ito sa verse number 24. Psalms 119 verse number 24. It says, "Thy testimonies also are my delight and my counselors." Can you imagine na? The word testimonies is about the Word of God. So, mo ni ang pulong sa Ginoo, thy testimonies, thy statutes, thy laws. Nagisgot siya pulong sa Ginoo. So, iato makita din ang pulong sa Ginoo siya are my delight, siya, and my counselors. Kung naa man kay pinakanindot nga counselors kinabuhi, wala lain ang pulong sa Ginoo. Daghang mga tao diha nga mutambag kuno. Ni mga tao magpadalag tambag dito, mo ni sulat-suliran, tambag-tambagan siya. Sa usa ka tawo nga nagprograma sa mga asa man napit siya nagprogram sa radio ba o television ba. Pero ang pinakanindot nga counselor sa kinabuhi sa tao, walay laing pulong sa Ginoo. Sa Bible,
girecognize Ginoo ang gitog multitude of counselors. There's safety sa mga gitog multitude of counselors, pero nagdepende sa imuhang counselor. Kada presidente na sila gituwag og mga counselor, na sila mga advisors gituwag. Ang pinaka modern terminology is advisors. Pero sa Biblia gituwag na sila counselors. Pero wa nay makatupong, wa nay makalabaw kung ang imong counsel nagagikan sa pulong sa Ginoo. Diha ang safety. Once ang pulong sa Dios muhatag og counsel sa katao, mauna siya ang pinaka-safety sa kinabuhi sa tao. Pag mayon ang Biblia nga ayaw apil-apil sa mga taong dautan, di sa may kadautan nimo. O di kakauban ng mga tao ng mga drug lord, di naman nakauban ng mga tao ng mga gambling lord, di kakauban ng mga tao mga drugista. O sa may danger sa kinabuhi nimo. Danger lang ako maglakaw magaling ka mga taong dautan doon moon. Pero sa trabaho, sa mga buluhaton, di ka maapil sa ilahang mga kabuang. Manang once ang Biblia musulti, ayaw apil-apil din na, ayaw o kuha og naisulti sa Biblia nga, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Ano ang isulti sa Biblia? Psalms chapter 1, nagsulti siya din na, bulahan ang tao. Ano naman? Ang iyang counsel, pulong o mga tao nga Diyos nun. Samot na kung siya mismo nakabasa sa pulong sa Ginoo. Ito diha. Psalms chapter 1 verse number 1. Siya, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Can you imagine na? Pinakanindot nga counsel ang pulong sa Ginoo. Ang ungodly nga mga tao way ikahatag nga maayong counsel sa imong kinabuhi. Wala nga daghang mga tao nagka-problema, iduol sa amigo nga ungodly, dawat ang kinabuhi. Samot o kadawat ang kinabuhi. Naragod nagka-problema ka, asa napita ka nagka-problema, iduol ka sa imong barkada, ang himuon sa barkada, ato ta pre, inom ta pre, sa resulta. Makita pag-away. Kaya kining mga sitwasyon, initig ulo ng mga panahon. Wala nga, maayong counsel din ha. Pero ang tinudanay nga magtotoo, tinudanay nga counsel sa Ginoo, kung doon na kay problema, okay, kalma lang sa. Ayaw lang sa desisyon karon. Kaya di ka pa-desisyon nga kung nakakalibog nga naman, di maayo ang desisyon nga imong pagabuhaton, pagahimuon. Paaboton sa nimong himasmasan ka. Klaro na imong panguna-una. Klaro na ang direksyon. Usa ka mo imong desisyon. Wala ang counsel nga dapat sa pulong sa Ginoo. Uban, ang i-counsel, kung sa isultis imong kasing-kasing, mo na isunda. Dili ang isultis ka, dili. Ano naman? Ang kasing-kasing sa tao, dili maayo og postura. Munang ang kasing-kasing sa tao, dili ang ayang sundon. Because, yung sa Biblia, the heart is deceitful above all things. Ang kasing-kasing sa tao, grabe ka mangingilad sa tanang butang, labaw sa tanang butang. Kung na may pinaka-mangingilad na tao sa kalibutan, mas grabe ka mangingilad ang kasing-kasing sa tao. That's why, we do not give counsel sa usa ka tao nga sunda imong kasing-kasing. Dili. Ang among kanunay counsel, kanunay misulti, kanunay mong ipaabot sa tao is unsay gisulti sa pulong sa Ginoo, maoy sunda. Ayaw sunda imong kasing-kasing kay daota na o kanoy ito sa Biblia. So pinakanindot nga counsel sa kinabuhi sa tao, ang counsel nga gikan sa pulong sa Ginoo. Counsel sa kinabuhi na. Wala dili ka mahitumpawak sa di maayong destinasyon kung ang imong sundon ang unsay counsel nga gikan sa pulong sa Ginoo. Ang atong likayan diri counsel of the ungodly. Ang atong likayan dinhi.
counsel of the wicked. Mga itong likayan din ha. Na naman, wala sila maayong ikahatag nga tambag dahil sa kinabuhi sa tao. Number 4, atong mga din eh. Number 4, the Word of God, doon na siya kagahong. Ang trabaho din is criticizes the spirit or the inner man. Criticizes. The spirit. Should I say the inner man? Kailangan pinakasunod na to. Siya doon ay kagahong nga mo criticize sa atong sulod, sa atong espiritu, sa atong inner being. Sa isulti sa Biblia, Hebrews 4, verse number 12. Walay tao makasulod sa uyukang bahin sa itong kinabuhi, only the Word of God. Tanaw to the Hebrews chapter 4, verse number 12. Sa isulti sa pulong sa Ginoo. Verse number 12, it says, for the Word of God is quick and powerful and sharper than a two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Kung atong tanawon ang hulagway sa tao, ang pinaka nasa sulod na to is the spirit. The spirit. Ang nastunga-tunga, ang kalag, soul. Ang kining atong makita mo ni ang body. So, body, soul, and spirit. Ang pinaka-tuas sulod, spirit. Ngayon siya diya, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. So, doon na ito dividing asunder. Doon na nag-divide sa spirit and soul. Soul and spirit. Doon ay dividing part. So, ngayon ka na, espiritu o kalag, parehas lang, dili, pod. Espiritu o kalag, lahi, din siya. Ang espiritu, ikaw sabi sa tanang tao nga mamatay, unbeliever man or believer, ang espiritu, balik sa Diyos. Ang kalag, muna diferensya. Sa kalag, unbeliever o believer, nagdiferensya. Kaya ang unbelieving people, o ang taong di magtotoo, ang kalag anak padulong sa impyerno. Ang kalag sa tao magtotoo padulong sa langit. Ang lawas padulong sa yuta. So munay nahitabo sa munay parte sa sulod na to. So bisan pa sa pinaka sa sulod na to, our inner being, our spirit, kayang sudlan sa pulong sa Ginoo. Malayon sa diya, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Yan yung makita unsa kagaw. Why butang nga makasulod, makapenetrate sa pinaka inner being sa tao, the spirit part. Walay makasulod din na. Only the Word of God. Only the Word of God. Walay siyensya nga makasulod sa pinaka-inner being sa tao. Only the Word of God. Sa ito makita din na doon na siya kagahom nga mo criticize sa atong espiritu. Kung atong espiritu di mayo, espiritu dautan, espiritu na to, kanang gitawag o bad spirit, bad attitude, bad character, the Word of God. Doon na siya kagahom mo criticize yan na murag may pulong nga bati espiritu ni mo karong adlaw, ana ang pulong sa Ginoo, bati ang imong espiritu karong adlaw. So doon na siya kagahom nga mo criticize sa sulod ato. Muna nga ang atong gikinahanglan importante kayo ang pulong sa Ginoo naman. Wala laing makatambal yan. Wala laing makadisiplina na. So kung ang pulong sa Ginoo kaya niyang i-pierce, pasabot kaya niyang ang sword ng God idunggab niya sa tao, mulapos, maka-pierce siya sa lawa sa tao. So mo po ang pulong sa Ginoo. Once imong gamiton, mo penetrate siya sa pinakasuluran nga parte sa kinabuhi sa tao. So muna siya nga
Doon na siya, pwede siya mo disiplina sa tao. Di maayo imong gibuhat. Badungon ta niya, di maayo imong gibuhat. Amo na siya nga, ang importante kaya na ang pulong sa Ginoo. May trabaho sa pulong sa Ginoo. That's why, kung ato siyang ipasagdan ang pulong sa Ginoo, baliwala lang nato ang pulong sa Ginoo, so, mamahimong, di siya makatrabaho. Pero kung natay pagtuo, di mo tuon ta sa pulong sa Ginoo, makabasa ta sa pulong sa Ginoo. And that's the time, the Word of God, nga makapenetrate siya sa kinabuhi o kasing-kasing sa tao. Number 5. Kini importante sa kain siya. The Word of God, yun na si kagahom, ang trabaho, sa siyang trabaho is, atong makita din converts the soul. Converts the soul. Muna siya ang luwas sa kalag sa tao. Jesus Christ is the Savior. Gamit niya ang pulong niya. Can you imagine ang Word of God, the Word of God and then Jesus Christ, dili siya pwedeng magbulag. Kung dideclare sa Biblia nga si Jesus Christ makaluwas, dideclare po sa Biblia nga ang pulong niya makaluwas. They are one. In other words, they are one. That is why si Kristo gitawag siya the Word of God. Because isa lang na sila. Ang pulong sa Ginoo, mao ang gitawag Word of God, written Word of God. Jesus Christ is the living Word of God. Kung unsa ni siya, mao si Jesus Christ. Unsay mahimo sa pulong sa Ginoo, mahimo ni Jesus Christ because they are one. They're one. Ato nang isgutan atong milabay about sa gitawag og doctrine of Scripture ang gitawag nato. We talk about the King James Bible. Dili pwedeng sa atong panahon karon makabaton tag Bibliyang kurap. Ano man? The Bible is the representation of Jesus Christ. They are one. Muna nga di pwedeng dunay Bibliyang kurap. Kung na may kurap, trabaho na sa yawa na. Pero dapat natay Biblia nga perfecto because natay manuluwas nga perfecto. So, kanang duha di pwedeng magkasumpaki nga sila. Sa trabaho sa pulong sa Ginoo. Tawag sa gitawag og Psalms 19 verse number 7. Okay. Psalms 19 verse number 7. It says, the law of the Lord is perfect. So natay perfect nga word. Manang di ta mo tuo nga walay perfecto nga Biblia sa atong panahon karon. The word of God is perfect. As Jesus Christ is perfect as well. Kanang duha parehas sila. Ato makita diya. So the law of the Lord is perfect. Another phrase niya, converting the soul. So ang pulong sa Ginoo, doon na siya kagahom to convert, to save, to save. Sa kalag. Ang pulong sa ito siya kagahom, muluwas sa kalag sa tao. To convert, pasabot, usbo niya ang kalag sa tao. Kung kini nga kalag dautan, usbo niya nga may mong mataron. Muna trabaho sa pulong sa Ginoo. Sins at makita din na kung di mo ang dalay mga taong hindi mo tuo nga doon natin perfecto nga Biblia karon. Look at the history of the King James Bible. From 1611 up to now, pila na kakalag, pila na katao ang gikonverter, ang giusab na kinabuhi tungod gamit ang pulong sa Ginoo. Mana kung wala ning pulong sa Ginoo, way tao nga usab karon. Way tao nga ang usa ka palahubog na himong tarong. If you read the history or the story of kini usa ka kanta tong gitawag Amazing Grace man siguro. Sa istorya na as far as my memory is if my memory serves me right. Ang story niya na is sana siya kapalahubog na nakatulog sa pultahan sa kasimbahan.
Sabado sa gabi, patihubuga, na gitawag Saturday night. Tihubuga, pagka kabuntago na, sa buntag na, namata na niya saba man, naman nagkanda. Simbahan dahil ang natuan, natulgan. Dito niya, nakaplagan ang kaluwasan. That's why he penned that hymn, Amazing Grace. He penned that hymn, Amazing Grace. Tungod so sa katao nga grabe ka dautan, grabe ka palahubog, pero usab sa Ginoo. Unsa man na? Tungod kay dunay pulong sa Dios. Muna kung walay pulong sa Ginoo, pila ka katao karon ang mga taong dautan. Actually, madautan ang mga tao, pero at least bisan sa iyang lang pagkamakasala, tungod kay dunay sila pagtuo, giusap o giluwas sila sa Ginoo gamit ang pulong sa Dios. So doon na siya kagahom to convert, to transform, to convert sa katao. Manang naray converter. Kining mga transformer, sila ang nag-convert sa pinakakusog nga current sa kurente. Ibutangan diri og transformer para ang kusog current, ang current kusog kayo, yang i-transform, yang i-divide niya, i-distribute niya sa mga kapalayan nga, maulang na ang iyang isulod anang panimalay. So, katong pinakakusog jud niya ikuan sunog ang atong kuan, mga sunog ang atong mga wire, dinhi ka kining wire nga nag-abot sa balay, dinhi ka agwanta sa kakusog sa kuryente nga na diha. So doon say kapasidad nga mo transform. Mo na ang pulong sa Ginoo, doon na say kapasidad nga mo transform, mo convert sa kalag sa tao. Kaniadto dautan nga tao, usbo niya. Kaniadto pa impyerno ang mong kalag sa tao, pero usbo niya ang direksyon padulong sa langit nga naman. Sa diha makasabot siya. Nga doon na ay kaluwasan nga libre sa atong panahon karon tungod sa gihimo ni Kristo Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. So yun na ang trabaho sa pulong sa Ginoo. So importante kayo ang pulong sa Ginoo sa kaluwasan sa tao when it comes to salvation. He said the law of the Lord is perfect, converting the soul. Isa ang pulong sa Ginoo na. Actually, it talks about the word of God kining passage. Instead the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Muna ang pulong sa Ginoo. Verse 11, moreover, by them is thy servant warned, and in keeping of them there is great reward. So muna ang pulong sa Dios. Doon na siya kapasidad, doon na siya kagahom to convert a dying soul to become a living soul. From a gitawag og lost soul to a saved soul. Dati lost nga kalag, karon saved nga kalag. May doon na siya kapasidad. Number 6. It only convinces of sin, cleanses the walk, counsels the life, criticizes the spirit, the inner man, converts the soul. Number 6, comforts the heart. Comforts the heart. Comforts the heart. Ang kasing-kasing, grabe ka nagkalibog, nagka-problema, basta naa sa sitwasyon nga dili maayo. The only thing makahatag comfort sa iya is the word of God. Ito makita rin na. Psalms 119. Balikan to ito sa Psalms 119.
119 verse number 50. Psalms 119 verse number 50. It says, "This is my comfort in my affliction, for the word hath quickened me." Ito makita niya. So this is my comfort in my affliction. If your heart is afflicted, ito makita niya, the comfort comes from the word of God. At makita, importante ang pulong sa Ginoo. Gusto ka of comfort, gusto ka nga mahupay ang di maayo or gitawag og afflicted nga imong kasing-kasing, grabing problema, wala lain dihan nga maka-comfort is the word of God. Ang comfort sa tao passive lang siya. Pero kung okay lang nang naa ang tao kung kauban nimo, ma-comfort ka kay nakay kauban. Pero the moment nga ikaw na lang nag-inusara, kung ikaw na lang isa, wala indring nga maka-comfort sa imo, the word of God. That is why importante kayo atong pag-memorize sa mga bersikulo, because through that at makita din nga bisan pag wa ka kadalag Biblia, as long as you have a memorized verses, at makita din it still can comfort sa imuhang kitawag kasing-kasing. Importante ang pulong sa Ginoo, comfort nga mahatag dinhi sa ato ang kinabuhi. So doon siya power, kagahom nga mohatag og comfort. Number 7, at makita rin last. Number 7. It confirms our faith. The Word of God has power to confirm. It has power. It confirms our faith. Muna nga, asa iyon ang tao, unsaon nimo nga pag-ila sa tao nga siya luwas. May ang tao nga, ay sa iyang mga mayong binuhatan. Oh really? Daghan mga tao nga dili luwas mayong binuhatan. Daghang mga tao di mga suri-suri ka Sabado, sangyaw sa pulong sa Ginoo. Maato sa ilang simbahan kada Sabado, Domingo. Pero luwas ba sila? Dili. Ang ilang gimo maayo. Muna ang binuhatan sa tao, dili siya mo confirm sa imong pagtuo. When we say faith, that means nagsiguot ang kaluwasan din We are talking about salvation. So, ang kaluwasan dili makita sa tao. No one can see that salvation sa imong kinabuhi. Dili na makita bisan pag may binuhatan, matug simbahan, muhatag sa ihatag din dahil siya mga mahimo nga mga mayong butang. Pero that does not mean nga muna siya mo-confirm sa tao nga naa siya kaluwasan. No. The only thing nga mo-confirm sa imong kaluwasan is ang pulong sa Dios. Wala lain ana. Nganong luwas man ka? What is your proof? Ang Biblia nagsulti Nagsulti ang Bible. Naluwas ko tungod sa gihimo ni Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo. That's the proof. So it confirms faith. Ano man? Kung mayong binuhatan karon in the judgment seat of Christ, tanaw to sa judgment seat of Christ dito. So ato makita din sa judgment seat of Christ, lisag man tanong drawing lingkuranan ninyo, but judgment seat of Christ. You see, judgment seat of Christ. In the judgment seat of Christ, tanaw to, ang sulti sa Biblia, He will judge. O iya makitaan dito ang gitawag trabaho sa tao. Naay trabaho ang tao. Dunay trabaho nga bad. Dunay po trabaho nga good. Now,
Kung ang kaluwasan or ang binuhatan mo'y timailan sa kaluwasan sa tao, anong maay mga tao maabot sa judgment seat of Christ? Unsa judgment seat of Christ? Judgment sa mga saved, luwas nga mga tao. Walay unbeliever din ha, kaya moabot ka na nga time sa judgment seat of Christ. All people nga naan nga time sa judgment seat of Christ are saved people. They are saved people. So that means luwas silang tanan. Pero nga nung inag-abot sa judgment seat of Christ na may bad works. So nga nung doon ay bad works, doon ay good works. Kay dili siya ang trabaho, dili siya ang confirm sa atong kaluwasan o sa pagtuo sa tao. Ang mag-confirm sa ating anay nga kaluwasan o sa atong kaluwasan is the Word of God. Kung ingon ka, save ko, do you have any basis na nasa pulong sa Ginoo? It's the Word of God. Siya ang mag-prove. Mabitaw na nga, nung sa Biblia, tanawa to ha, Romans chapter 2. Tanawa, kung sa mo confirm, nato nga save ta. Romans 2:16. It's not the work. Romans 2:16. It says, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ, according to my gospel. One is din na, according to my good works. The thing, the only thing na mo confirm na luwas ka ang gospel. What is gospel? Word of God. Ang sulti sa Biblia mo ni ang word of God. According sa 1 Peter din sa 1 Peter. Word of God ng gospel. How that? 1 Peter 1. 1 Peter chapter 1 verse number 23. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God. Take note, by the word of God, singular. Which liveth and abideth forever. Yan siya, verse 25. But the word of the Lord endureth forever, and this is the word which by the gospel is preached unto you. So the gospel, the word of God, which is the gospel, mao'y mo confirm sa imong pagkaluwas o dili. That is why, daghang mga tao, masurpresa, man ko naluwas. Ay lahi nga gospel imong gituuhan. Lahi nga gospel ang imong gisaligan. Base ang imong gisaligan, bloodless gospel. Base nga imong nasabtan bloodless gospel, ganitong blood-stained gospel, the gospel nga din si Kristo namatay gilubong na nagbanhaw. Muna ang gospel nato makitaan mo natong gospel, muna nga gospel ang mo-judge nato and in the last day sa rapture time. Dili sa rapture, the gospel, because ang tao pag ang tao nadunggan niya, nasabtan niya ang gospel of Christ, mamatay man siya, still, he will be resurrected in the rapture. O ang tao, na maabutan anang panahon, buhi pa siya, he will be raptured because nituo siya sa gospel. So the gospel, mo pakita unsay sekretos kasing-kasing sa tao. O sa may sikreto sa imong kasing-kasing, basig ang sikreto diha, nag-claim ka nga luwas ko, kaya akong gidawat si Ginoong Hesus, ako siyang pasulod sa akong kasing-kasing, ako siyang gi-invite sa akong kasing-kasing. Di ka maluwasan na, yung saon. Kaya di na mo ang gospel ng Hesus sa Biblia. Ang gospel sa Biblia, si Kristo nagpakamatay sa krus sa Kalbaryo, gilubong siya, giula niya iyang dugo, aron bayaran niya ang siltutong sala, gilubong siya, ug nabanhaw siya, once imong tuuhan
ang gihimo ni Kristo Jesus sa krus sa Kalbaryo nga supisyente na nga muluwas sa imong kalag, mo na ang kaluwasan, mo na ang gospel. Pero muingon ka kanako karon nga akong pasulod si Kristo kung kasing-kasing, akong gabihan, akong kasing-kasing, ako sing gi-invite. So dihan ta ka di jud kaluwas. Wa ka kasabot sa unsay gospel. Kaya ang gospel wala sa pag-abli sa imong kasing-kasing, wala sa pagpasulod ni Kristo sa imong kasing-kasing. Musulod si Kristo sa atong kasing-kasing by faith when we believe the gospel of Christ. The Spirit of God mo sealed this tong kasing-kasing. That's why beware of those bloodless gospel. Because the only thing nga mag-confirm sa atong kaluwasan is the Word of God, and that Word is the gospel of Christ. Klaro kay isang isulti diri sa Romans chapter 2 verse number 16. There's no other way. There's no other way to know nga ikaw luwas. Once wa ka kasabot sa gospel of Christ, imposible nga makaangkon sa kaluwasan. Walay laing maayong balita nga gisulti diri sa tuang sa pulong sa Ginoo. Walay laing maayong balita nga gisulti ang Biblia. Kini daghang maayong balita, daghang gospel ang gisulti sa Biblia, but in the dispensation of the grace of God, mao ang gospel nga gisulti sa pulong sa Ginoo. Si Kristo nagpakamatay sa krus sa Kalbaryo, giula niya ang iyang tanang dugo para bayaran ang atong silot sa atong sala, nga mao ang kamatayon sa impyerno. Iyan ang ipaagas ang iyang dugo, giula na iyang dugo, namatay na siya, gilubong na siya, o nabanhaw siya for our justification. So there's no need na imong pagabuhaton. Wa na kay kinahanglan himuon sa imong kinabuhi, kay ang tanan gihimo na ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Ang imong parti nga makadungog ka ni ana, makasabot ka nga para na sa imuha, ug motuo ka ni ana iyang gihimo. Kanang maayong balita nga gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, sufisyente na nga maghatag kanimo kaluwasan. So that gospel confirms sa atong kaluwasan. Dili ang maayong binuhatan. Kay kung maayo pang binuhatan, dapat wala na bad works sa ito judgment seat of Christ. So that means sa ilang pagkinabuhi din sa kalibutan, bad works ang ilang gipakita. Pero anong na sila sa judgment seat of Christ? We can read it in 1 Corinthians chapter 3. Anong naani mga bad works sa judgment seat of Christ kung ang work manggani ang confirm sa atong kaluwasan? So therefore, ato makita din it is not our work nga mo confirm sa atong pagtuo, sa atong kaluwasan. It's the gospel of the Lord Jesus Christ. Because sa atong gibasa diya klaro kayo, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. So the gospel of Christ mo ay mo confirm sa ato ang kaluwasan.